to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as a channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. O diba, prayer pa lang, super blessed na tayo. Okay, so syempre for those who don't know me yet, pakilala po muna ako. I'm your coach for tonight. I'm CEO Christy Caniete. Okay, so my passion and mission is to educate people how to save and invest the right way. By the way po, may mga housewife ba dyan? Housewife? Pataas ang kamay? Housewife po, hindi po housewife. Swipe ng credit card. So I was also a plain housewife before for more than 14 years. Kasi po I have a son with an autism. Yes. Special child po ang panganay namin. No? So nasa 4 na sulok lang po ako ng bahay before with my kids. Kaya feeling ko dati autistic din ako. Totoo kasi yan eh. Pag sila lagi kasama mo, feeling mo may sarili ka ring mundo. Mahiyain ako, takot ako sa tao. And you know what? Undergrad din po ako. Yes, totoo yan. No? Kaya sa isang toko, ang title ng isang training ko, From Zero to CEO. 0 sa knowledge, 0 sa experience, 0 in income, and yet naging CEO. Totoo yan. So ibang klase talaga ang company ito. It will give us an opportunity for a lifetime, and that happened to us. Okay, so of course, blessed enough, husband ko po isa seafarer. May mga seaman ba dito? Seafarer for 16 years, malakas kumita, pero mas malakas gumastos. Okay, kasi nga before we are both financially ignorant. No, so yung hard-earned money, nawawala lang din siya, parang wala lang. Buti na lang, no, we are so grateful because somebody invited us. Actually, husband ko po, in-invite ng kapitbahay namin na pumunta sa Makati just to attend this kind of seminar. Totoo yan. That was 10 years ago. That's why we are forever grateful sa taong nag-invite sa amin. And you know what? Mamaya after this, pasalamatan niyo po yung taong nag-invite sa inyo. Kasi po, grabe yung nangyari sa buhay namin. Sobrang laki ng transformation talaga. And of course, to make the story short, 10 years na kami sa company, pero 7 years na pong hindi nagbabarko ang husband ko. Because we're able to replace his income. Isn't it amazing? Yes, bonus na nga lang yan eh, sa mga natutunan namin sa company ito. Kaya I'm so excited for you tonight, no? Kayo ba excited? Paki-chat na kung excited na? Okay, so syempre dahil dyan, umpisahan natin dito. Bakit ba tayo nandito ngayon? Why we are here today? Maybe some of you here want to save and invest. Am I right? Meron? Iba pag may ipon, may peace of mind. Or maybe some of you here want to manage finances. Yung tipong kaka-receive lang ng sahod, tapos maya-maya nawala na, dumaan lang sa kamay. Yung iba nga hindi pa nagpaalam kasi nawala lang parang bula. May ganyan dito? Ay naku, para sa'yo to. Tamang-tama nandito ka. Or meron ba dito how to increase cash flow? Yung tipong nalalaki na yung mga eye bags mo, ang itim-itim na sa kaka-overtime sa trabaho. Diba? Marami ng racket na pinasukan. Bakit kulang pa rin yung income? Ay naku po, para sa'yo to, kaya tamang-tama ito. And how to eliminate debts? Kasi pag maraming debts, it really sound like debt. Yes, nakakamatay pag maraming utang. Survey muna, pataas ang kamay ang walang utang. Ay hala, wrong question ako. Okay, so tamang-tama nandito kayo. And finally, how to become truly rich. If you want to become truly rich, be part of us. Be one of us. Kasi in IMG, we are sharing the blessings. We are sharing what we have, and that's truly rich. No? Para sa akin yun ang truly rich. I-share mo kung anong meron ka. No, wag mong itago. Kung natulungan ka, i-share mo yung blessings na yan. Okay? And syempre, ano, ang iba, excited na? Mag-umpisa na tayo. Maraming PO, a lot of people fail because of this word fear. Totoo yan. And fear was given by the word of literacy. Kasi ang tao, pag mataas ang financial IQ, pag literate, mawawala talaga yung fear. Bakit? Kasi malalaman agad niya kung ano yung mga pyramiding o hindi. He can stay away from scams. At saka yung mga investment vehicle na nag-failed. Again, in investing, there's always a risk. Pero we can calculate that risk if you know. Kaya nandito tayo ngayon because our goal is
to increase your financial literacy para ang fear ninyo bumaba. From poor mindset, we transform people to become truly rich mindset. Isn't it exciting? To become successful, nag-start yan sa mindset. So ngayong gabi, iti-change natin yung mindset ninyo. Okay ba yun? At least now you know, ngayon pa lang, wala kaming ibibenta sa inyo na produkto ha. Iti-change lang po ang mindset ninyo, which is very good. And in reality kasi maraming tao gustong mag-ipon, gustong maging successful, and yet bakit wala pa rin nangyayari? Maybe wrong vehicle of investing. Saan sila nagsisave? Sa bangko. Marami ba sa inyo dyan banks? Hindi masama ang bangko, maganda din po yan. Pero depende kasi sa goals natin. Okay? Bakit lagi tayo sa bank nagsisave? Yan kasi ang alam natin na safe, even our parents. Ang iba, coach, ayaw ko sa bank. Mas gusto ko po sa piggy bank. Ay, hala, sige, go. Gusto mo piggy bank eh. Bakit? Para daw pag may emergency, madaling makuha. Totoo yan. Ganyan ang Pinoy. Survey. Anong mas marami? Withdrawal, deposit. O, ikaw na rin sumagot ngayon. Withdrawal, o, di ba? So, our goal, no? Sa kaka-withdraw mo, ang baboy ngayon, nangangayayat. O, di ba? Bakit? Nagsisave ka nga, kinukuha mo rin kasi. Kaya maraming Pinoy nagreklamo, 10 years na ako nagtrabaho, coach. Wala akong ipon. Kasi every time na may problema, kinukuha lagi. Kaya our crusade is to transform you from spenders. Hindi ko na kailangang ituro yan. I know, expert tayo dyan. To become savers and of course, to become investors. Yan po ang crusade ng company. Maganda ba ang crusade? Ay nako, matatransform tayo lahat dito. Okay. So, syempre, sabi ng isang financial guru natin, no? Author ng book, Rich Dad, Poor Dad, kung kilala niyo po, sabi niya, if you want to be rich, you need to be financially literate. Do you agree? Yes. Why we need financial literacy? Bakit kailangan? Why we need financial education? Because many good people fail. Kayo po ito, mga kapatid. Hardworking, smart, young, old people fail. Kahit teachers, OFWs, doctors, engineers fail. No, mga professional fail. Retiring without enough savings. Do you agree? Ako naniniwala ako dyan. For me, hindi po assurance na ikaw graduate, cum laude ka pa nung graduate, professional ka, maganda na yung retirement mo, maganda na yung future mo. Hindi po assurance yan. Bakit po? Kasi po sa 10 taon ko sa company ito, marami po nagpapamentor sa akin. They are professionals and yet, mas malaki ang utang kaysa savings. Bakit? Kasi karamihan pag nag-increase ang income, ang lifestyle din nag-i-increase. O may kilala kayong ganyan? Nag-increase ang income, ang lifestyle din nag-increase. Hala, sino kaya yan? People don't plan to fail kasi they simply fail to plan their personal finances. Totoo yan. Ang tao pag may pera sa kamay, anong nasa isip agad? Pangbayad, panggastos, pangbili. Tama ako? Hindi agad maisip mag-save eh. Tama ba ako? Ay hala. Sinong yumayaman na laging yumayaman? Siyempre, yung may mga alam. Yung may mga may-ari ng mall. Malayo pa yung sahod, nakalagay na ang big sale. Tama? Sale every 14, 15, 16, 29, 30, 31. O di ba? Ang mayayaman, lalong yung mayaman. Bakit? Sila ang karamihan na may plano sa pera natin. Tayo na walang plano sa pera, bukas 50% off ang sale. Tuwang-tuwa ka. Kasi akala mo nakamura ka, mapapamura ka. Kasi yung iniipon-ipon mo, pwedeng maubos yon. Kulang sa pag-aaral. What else? Wrong money mindset, sabi dito. Many people believe that financial education is only for the wealthy, which is not true. Financial education is for everyone. Kaya nga tayo nandito eh. At libre pa to. Buti na lang nandito kayo ngayon. Palakpakan nyo nga sarili niya. Many believe that the solutions to financial challenges is borrowing money. Ayan na. Maraming tao, pag may problema sa pera, ang solusyon, mangutang, manghiram. May kakilala kayong ganyan? Kilala nyo? O sige ha. And some even rely on luck. No, bahala na si Lord. Luhod siya, papunta doon, dito, di ba? Tataya ako ng loto bukas, sa awa ng Diyos, papanalunin ako. Yung mga ganun tao, actually may nanalo sa loto, pero after 6 months, naubos din. Kasi nga financially illiterate, di ba? Many people belong to a community of spenders who do not believe in preparing for their future. Totoo yan. Like me before. I was so spender. Bakit? Ang mga friendship ko, mga spender din. Mga seafarer's wife. Dati paramihan kami ng credit card. Akala ko sikat yan noon. Nung nasa financial industry na ako, ay nako.
Hindi pwede yan. Ang suggest nga sa akin sa mentor ko, get a Caesar, surgery natin yan. Ganun siya, no? Totoo yan. Kasi kung sino yung kaibigan mo, pwedeng ganun ka din. Kung ang kaibigan mo, chismosa, anong mangyayari sa inyo? Sige nga. Ala, chismosa din. Kung ang kaibigan nyo, umiinom o tambay dun sa kanto, anong mangyayari sa inyo? Naku, believe me, 10 years from now, ikaw ang papalit doon. Yes. Kaya in IMG, kami ng husband ko, naghanap kami ng company, ng community, ng environment na investors. Kasi yan ang gusto namin eh. You know what? Na-transform kami. Dating spender, ngayon naging investor. Totoo yan. So what else? Low savings and high debt. Many people use these credit cards as emergency fund. Sa panahon ngayon, crisis, hirap pang buhay, walang income, baon sa utang, ang solusyon, swipe ng swipe. Hindi naman masama yan kung ikaw may discipline on how to use it. But a lot of people po, sa totoo lang, marami pong tao magaling mag-swipe pagdating sa bayaran, hindi mo na mahagilap. Totoo yan, kaya natatrap sa utang. No? So ano pa? Most people don't know how to manage their debts manage them. Totoo yan. Natatrap na ngayon sa utang. Kasi sa sobrang laki ng interest ng credit card, hindi na babayaran, ayan na, mangutang na lang dito para pambayad sa ganitong utang. Mangutang naman dito, mag-loan para ibayad sa kabilang utang. May kilala kayong ganyan? Naku, para sa'yo to. Ito mas matindi. Their salary move from hand to mouth. Ay, may kakilala kayong ganyan? Yung sahod, hanggang pagkain lang talaga? Totoo yan ha? Sa Pilipinas po, kung sino yung hirap sa buhay, sila pa yung maraming anak. Tama? Hand to hand. O may kilala kayong ganyan? Kaka-receive lang ng sahod, hindi uminit sa palad, naubos na, nawala na. Saan napunta? So walang katapusang expenses, bills. Maraming ganyan. O ito mas matindi, touch me not. Ibig sabihin, yung ATM niya, nakasangla. O may kilala kayong ganyan? Yun ang magagandang tulungan. Invite natin dito para matuto sila. Kawawa eh. Ito kami yan car loans, housing loans, salary loans, credit card debts are accumulated rather than investments. Kasi akala ko dati, pag maganda ang bahay, maganda sasakyan, sikat na, mayaman ang dating. Dating lang yun. Wala namang datong. Totoo yan. Wrong mindset talaga. No? Iba yung iniisip lifestyle No, sa IMG natuto po kami. Tanggalin yung mga loans na yan. Mahirap yan. Mas maganda i-accumulate ang mga investments. No? So ang ganda talaga. So baon sa utang, hirap mag-retire. Okay? And of course, bakit tayo kailangan mag-prepare for retirement? Why? Based on our senior citizen survey in Philippine statistics, imagine this, 40% yung mga matatandang nadidepende sa anak nila. May kilala kayong ganyan? Yung tipong anak, pinaaral kita. Pagtanda ko, ikaw bahala sa akin ha. May kilala kayong ganyan? Naku po, mahirap pag ganun. Mahirap pag ganun. Hindi po retirement fund ang mga bata. Maanak natin yan, yes, andun ng love. Pero pagdating ng panahon, yung anak natin magkaroon sila ng family Tama? Huwag naman tayong pabigat. Bakit? By that time, may family ang anak natin. Anong unahin ng anak natin? Gatas ng anak niya o diaper mo? Diba, if we love our children, we need to prepare for retirement. Sadly, 30% are still working. Sa Pilipinas po yan. Totoo yan. Kasi ang culture ng Pinoy, pagkatapos pinaaral yung anak, yung apo naman. Marami ng matatanda, may hawak pa na sanggol. Diba? 20% living on charity. Ayan. Yung hindi nagpe-prepare pagtanda, pag nagkasakit, may PCSO daw, okay lang daw kung pipila sila. Hindi nila naisip yung panahon na yun, no? By that time, hirap na silang maglakad. Ngayon lang nila masabi kasi malulusog pa at okay pa maglakad. 8% living on pension. Yung mga taong okay na ako mag-retire, coach. May SSS naman ako Enough ba ang SSS for retirement? I don't think so. Baka ilang ba yung Jessic lang mabili mo niyan? Meron tayong inflation and sadly 2% lang po ang financially independent sa Pilipinas. Totoo yan. Ang Pinoy hardworking yan. Kahit saang lugar yan, nag-excel yan kaso karamihan talaga financially illiterate. Pag sinabang attend ka ng ganitong opportunity, libre lang, magdadalawang isip pa yung iba. Kaya buti na lang kayo, nandito kayo ngayon. Palakpakan nga dyan. Yan, no? So, syempre, gusto tayong mabilong sa 2%. Kaya, with financial education, we can face these challenges and there's hope. Pachat nga. Coach, there's hope. Ayan, there's hope talaga. Kaya nga ngayon, I'm so excited for you because I'm gonna share to you the 4 powerful concepts that we need to learn. Ano yan sila? Of course, the X-curve concept, power of compounding interest, pay God and yourself first, and of course, building your solid financial foundation. 4 lang po na concept ang ituturo ko sa inyo tonight, but I want you to listen and focus.
Kasi ito po yung nagbago yung buhay namin because sa concept na ito. Are you ready? Can I see your thumbs up if you're ready? Okay, let's start. First is X-curve concept. Okay, sabi nga ng karamihang coaches natin, ito yung X na masarap balik-balikan. Yes, gusto ko talaga ang X-curve. Obviously, X-curve kasi nakikita nyo po is X. So it is a powerful planning tool to achieve financial security. Sabi dito, sa buhay pinansyal, may dalawang linya. The first line is the line going up. Yan po yung money line natin. And the line going down, yan po yung responsibility line natin. So sabi dito, pataasin natin yung money line natin para pagtanda natin, bababa yung responsibility line na yan. Bakit po? Kasi in reality, karamihan sa atin, hindi naman lahat bata, mukhang bata, isip bata. Karamihan sa atin ngayon, walang ipon. Kung meron man, hindi enough, kulang. Bakit? Nagtatrabaho ka pa rin hanggang ngayon eh. Nag-a-abroad ka pa rin, so hindi enough ang ipon. Oy, marami, walang ipon. And yet, ang taas ng mga responsibility. Goal natin when we get older is to have big savings para yung mga responsibility maging zero. So again, simple lang ang financial X-curve natin, no? Sabi dito, every peso you put into your money line is a peso deduction ng mga responsibility line na yan. But question, ano po yung responsibility mo ngayon sa buhay ninyo? Anyone? Bakit ba kayo nagtatrabaho? Para saan po ba yan? Basic needs? Yes. Ano yung mga basic needs? Food, shelter, clothing, education, health. Yung iba may utang. Basic needs like food, shelter, clothing. What do you think? Is it permanent or permanent? O wala ka ng pagpipilian. Bakit? Permanente naman talaga yan eh. Pero ang tanong, sino nagsusupport ng permanent needs na yan? Your income in an active way. You are the one working for the money. Ang trabaho niyo po ba, permanent o temporary? Tama, temporary. Kahit seaman, malaki income, temporary lang po yan. So dito ko siya naintindihan. Permanent responsibilities supported by very temporary income, it's a big problem. Kaya goal natin tonight is to have passive income money works for us. Why? Iba po magtrabaho ang pera kaysa tao. Ang pera pag nagtrabaho 24/7. Ang tao, no work, no pay. Natutulog sa gabi pa yan, may day off pa nga yan. Tama. So ibig sabihin kung may trabaho ka ngayon, active income, mag-ipon daw tayo. No? Mag-ipon tayo kahit maliit yan, pero pag sa tamang vehicle of investing, it will grow, it will compound. Time will come, money is working for you. Why? Pagtanda po kasi natin, let's say 65, 70 years old, wala nang income, hindi na productive. Pero kailangan pa rin bang kumain si lolo at si lola? Of course, permanent yan eh. Ang matatanda ba kumakain po ba yan? Kailangan ba ng bahay? Kailangan ba magbihes? Oo naman, baka habulin ng aso. Especially ang health. Saan ba lumalabas ang sakit? Ngayon na pagtanda. Hindi na kailangang isipin, di ba? Pagtanda. Pero karamihan ng Pinoy, hindi pinaghahandaan yung long-term health care. Hindi nila iniisip yun. Actually, excited pa yung iba. Bakit? Ang inuuna nila, yung kabaong. Yung St. Peter. I'm not against with St. Peter po. Meron naman ako niyan. Pero nasa financial industry na ako, natawa ako. Totoo naman din kasi. Before tayo sunday ni St. Peter, dadaan ka muna talaga ka St. Luke's. Am I right? O kung wala kang pang long-term healthcare, nagkasakit ka, bigay mo sa ospital. St. Peter mo, ano sabi ng ospital? Ano to ma'am? Excited. So again, we need to check that. No? And sa life, dito ko napansin na may if po yan sa gitna. There are two possibilities in life. What if you die too soon? Or what if you live too long? O saan ka na ngayon dyan? Pili na. Any volunteers sa die too soon? Taas ang kamay. Wala? Takot? Ang iba kasi coach, ayoko dyan. Mas gusto ko sa live too long. O sige. Pero paglabas, sasagasaan. So in short, hindi natin hawak yung buhay natin. It's God's will. That's why we need to prepare. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Tama po ba? O sa daituson muna ako, medyo walang nag-raise ng hands eh. Ayaw mag-volunteer. Okay, daituson. Pag yan ang nangyari sa'yo, sige nga, kaninong problema yan? Isip-isip ka ngayon. Nawala ka ngayon, as in ngayon. Kaninong problema yan? Sa'yo or sa family mo? Eh, hindi mo na problema yan. Ang sarap na ng higa mo. Problema yan sa naiiwan.
pamilya mo. That's why if you love your family, our solution is instant money, income replacement, or insurance. Again, hindi kami nagbebenta ng insurance dito, pero sa financial planning, kasali po kasi yan. Sabi nga ni Brother Bo Sanchez, kung kilala niyo siya, if you love your family, insurance is a blessing. Totoo yan. Kasi pag nawala yung breadwinner, anong maiiwan sa pamilya? Sige nga, anong maiiwan? Meron nga ba? Alam niyo po, dito ko napapansin yung mga namatay sa pag-iyak ng mga naiiwan. Kung yung namatay, may insurance o wala. Kayo ba napansin niyo? Ako napansin ko yan noon pa. Pag ang namatay, walang insurance, ano kayang iyak ng mga naiiwan? Malakas? Kasing lakas talaga? Oo! Ay, malakas ang iyak ng asawa. Bakit? Anong iniwan? Utang. Eh, ang anak niya maliliit pa. Ay, grabe talagang iyak ng naiiwan. Gusto pang sumama sa hukay. Problema niya kasi, no? Pagkatapos sa libing yan, pambayad naman. So, paano na yung mga iniwan? Pero pag yung namatay, may insurance. Ano kayang iyak ng naiiwan? Padampi-dampi na lang. May nakita kayong ganyan? Ang iba nga kumanta pa eh, di ba? Oo, kasi may iniwan siya. So hindi mahoblema yung asawa, makapag-move on agad kasi yung anak niya makapag-aral pa. So see, anong gusto niyo pag nawala kayo sa mundo? Yung hindi kayo makalimutan o yung insumpa kayo? Joke ko yan, no? Pero again, reality. Sabi ng iba, ayoko ng insurance, mas gusto ko instant money. Same lang po yan. Instant money is insurance. Insurance is instant money. Okay, so live too long naman ako. Kasi pag hindi ka mag-prepare dito, sisigaw ka talaga ng tulong. Live too long, 80, 90, buhay ka pa. Wow, super blessed. Pero kaninong problema yan? Sa iyo or sa family mo? Partly sa family, pero mainly sa iyo kasi ikaw na yan. Kaya if you love yourself, our solution is investment. Bakit? Our goal is living on interest. Interest ng investment ninyo ang nagsusupport sa permanent needs nyo. Iba yun ha. Pag matanda ka na may pera ka, prepared ka, hindi ka problema saan kukuha ng maintenance, saan pambayad ng nurse. Totoo yan. Kasi ready ka eh. Prepared ka eh. Iba pag matanda na may pera. Pag aagawan ka, malayo ka pa lang, ang daming sasalubong sa'yo. Kahit di ka naliligo, takot ka sa tubig, ang bango-bango mo. Tawag sa'yo, mamo. Pag walang pera, tawag sa'yo, mumo. Pagpasa-pasahan. So again, reality check. Anong gusto natin? Habang may panahon pa, prepare tayo para po sa atin ito. Again, reality check po tayo. Sabi dito, what is actually happening when we grow old? Does your money line go up or go down? Oh. Ang responsibility line, is it go down or go up? O, see? X-curve is very simple. Patasin ng money line. Ang responsibility dapat maging zero. Pero based on our realization, baliktad, tama? Kahit anong gawin kayo yung mag-asawa, mapataas si money line, hinihila ng mga responsibility. Totoo yan. That's why we need to know how to increase that money line. Gusto nyo? Patasin natin ang pera ninyo? Palakihin natin? We need to know how fast money doubles. Do you like to know? Sasakay tayo ng vehicle of investing para ma-reach agad ang financial goals na yan. Parang pupunta ka lang ng Davao, anong mas mabilis? Sasakay ng eroplano o mag-bus, mag-land trip? Land trip, 3 days yun. Pero kung mag-bus ka, 1.5 hour lang. Ganun din po sa pag-i-invest. Kung sasakay ka sa tamang vehicle, papaiksi yung time frame ng retirement mo. Sumakay ka eh. Ano yan? Have you heard power of compounding interest? Rule of 72. Have you heard Rule of 72? Sino naka-heard ng Rule of 72? Sa guest natin. Never heard? Tinuro po sa school yan. Invented kasi ito ni Albert Einstein. This is the 8 wonders of mankind's invention. Yes, Rule of 72. How it works? 72, i-divide siya sa interest rate kung saan ka nagsisave. Is equals the number of years that your money will double. Ano daw, coach? Nosebleed? Ganito po, para mas madaling intindihin. Okay, may 10,000 ka, Ma'am Beverly. Ilagay mo sa ilalim ng unan. May interest, wala. Kunin mo, baka pagka-interesan. Ibang interest yun. Let's say 1% para madalang i-compute. 72 divided by 1 is 72. Ibig sabihin, every 72 years, sumodoble pera nyo. Ang tanong, ilang 72 years na daan sa buhay ng isang tao? Sige nga. 40, kinuha na ni Lord yung iba eh, di ba? Ganun po yan. So example ko dito para mas maintindihan natin. Power, ano na po tayo, no? Concept number 2. Example ko po is 4%.
investment vehicle na nagbibigay ng 4%. Sabi nila, bangko daw yan. Wow, ang laki ng pera mo kung bibigyan ka ng 4%. Kasi sa time deposit, 1% lang yata annually eh. May 20% withholding tax, di ba? Pag bangko, let's say 4%. 72 divided by 4 is 18. Ibig sabihin, every 18 years, your money will double. No, ganun po siya ha, every 18 years. Let's say si Eileen. Si Eileen is 29 years old. Wow, bata. No, 29 years old, meron siyang 100,000. Iniipon niyang pera yan para daw sa retirement niya. So 29 plus 18 is 47, saka siya dumoble. Another 18 years, 65 na edad niya, saka siya dumoble. O Eileen, 65 years old ka na. Para sa'yo, enough na bang 400,000 for your retirement money? What do you think? Kulang? Oo naman. Ang liit ng 400,000 at age 65, Diyos ko Lord. Ngayon nga lang, pag na-hospital ka sa COVID, milyon na. Wala po yan. Ang liit-liit yan. Saka attend mo na sa IMG ng mga training, na intindihan mo, ay, meron palang 8% vehicle. 72 divided by 8 is 9. Ibig sabihin, every 9 years, your money will double. Same age, same amount of money. 29 plus 9, 38. And 47, every 9 years it doubles. At age 65, you will have 1.6 million. Pwede na bang mag-retire? What do you think, Eileen? Pera ba yun? Tuwang-tuwa siya, may milyon siya. Pero take note, 36 years po yan ha. Long term po yan. Baka by that time, ang bigas 500 na per kilo. Kunti na lang value ng 1.6 mo. Am I right? Pero karamihan ng tao saan nagsisave and invest? Saan nga ba? Meron daw dito eh. Ayaw daw nila sa 8 eh. Ito daw eh. Sabi nila sa bangko kami coach. Okay, pipila ka sa bangko mo ngayon. We're not against with bank ha. Bank is good for emergency funds, business transactions. When it comes to long-term investing, talo ka pag bangko lang alam mo. Negosyo din nila yan. Pipila ka sa bangko mo ngayon. Dala-dala mo yung hard-earned money mo. Pagbigay ba yung pera mo sa teller ng bank? Do you think itatago nila sa vault ang pera mo? Tinatago lang ba ang pera natin sa vault ng bangko? Hindi. Anong sasabihin ng bangko? We find ways, di ba? Pag talikod mo, syempre, invest nila yan sa 12% stock market. Conservative lang po ang 12%. 72 divided by 12 is 6. Ibig sabihin, every 6 years, your money will double. Same age, same amount of money, 29 plus 6, 35, so on and so forth. No? Every 6 years, it doubles. At age 65, you will have 6.4 million. Wala bang wow? 10 years ago, sabi ko, wow, that's how money works. Wala akong ginawa, oh. Iniwan ko lang 100,000 ko, pagbalik ko, ang laki pala. Now, retired ka na. 65 years old ka na. Babalik ka sa bangko mo ngayon. Magkano ibigay ng bank sa'yo? Only 400,000. Magkano kinita mo? 300,000 lang. Bakit? 100,000 is your money. Magkano kinita ng bangko? 6 million in one person sa 100,000 lang na account. See? Di ba? Grabe talaga yung mayaman, lalong yung mayaman. Ang tagal na po nilang alam to eh. Kayo po, first time na nandito, ngayon lang. Tama po ba? No? Kaya sa IMG talaga, we keep on rallying this mission, increase financial literacy, para yung mga bangko, insurance company, kung may direct access dito, dapat tayo din. It's our hard-earned money. Kaso karamihan sa atin, ang sasabihin agad, scam yan. Mga kapatid, wala pong scam ito. Bakit? 36 years po yan. Long term po, ang tamang pag-i-invest. Correct, proper investing should be long term. Pag may nag-invite sa'yo after 2 months, doble pera mo, huwag kang maniwala. Kalukuhan po yan. Now, naging literate ka na ha. Baka after nito may mag-invite sa'yo, maniwala ka naman. Huwag kang maniwala. Ito po yung legal. Ito yung correct investing. Long term po. No? Pag may nag-invite sa'yo, rule of 72 ka agad. Ganun po yan. No? So imagine that 4 times versus 16 times. So reality check. Sabi dito, but where do most people save and invest their money? More often than not, people invest their money in less than 1%. Totoo yan. Karamihan sa atin, nasa savings account. Magkano ang interest ng savings account? O mas matindi ngayon, di ba? 0.125% annually. Hala. And borrow money more than 12%. Subukan mo mag-loan sa bangko mo. Bibigyan ka ng mataas na interest. Bangko mo na yan ha. Diyan ka nagsisave for the past years. Pero bibigyan ka ng mataas na interest. Worse, most people don't have money to invest at all. Totoo yan. Kahit anong turo mo, karamihan ng tao, wala akong pang-invest. Puro pag-utang, haba ng pila. Ganon.
Tulad lang ganito, sinong gustong yumaman? Taas lahat ng kamay. Sinong mag-umpisa? Nakayuko lahat. Ba't ganun? Baguhin natin ng ganyan. Walang mangyayari sa buhay natin. Totoo yan. Kaya marami sa atin nagtitext ngayon about loan, credit cards. Huwag niyong patulan ha. Negosyo nila yan. Igigisa kayo dyan. Kung hindi naman kailangan, huwag kayong kumuha. Bakit? Credit card is 3.5 monthly po ang interest niyan. Hindi ka nakabayad, let's say, may problema na default, 5% agad yan. Yes, ganyan ang mga credit cards. Isang taon hindi mo binayaran, inignore mo lang kasi iniisip mo, wala namang nakulong sa utang. Ay, maraming Pinoy ganyan mag-isip. Isang taon hindi nagbayad, 60% na ngayon ang interest ng utang niya. Rule of 72, 72 divided by 60, every 14 months, dodoble utang mo. Kaya maraming tao ngayon, sobrang na-stress dahil sa utang. Kaya again, tanggalin natin yan. We wanted to start to invest correctly and properly right now. Why? Because of this, high cost of waiting. Si Juan, parang kayo lang. After attended the seminar, na-excite siya, meron palang ganito. 20,000 every year for 6 years? Kung 20,000 i-divide mo sa 12 months, magkano lang yan? Kaya yan kung gustuhin mo talaga. And after 6 years, huminto. Let's say may nangyari, let's say nagpakasal, ganito. So, after 6 years, nag-stop siya. Pero si Juana, in-invite niya nung age 22 sila, ayaw. Sabi ni Juana, ikaw muna Juan, titingnan kita kung yayaman ka dyan. May mga taong ganyan ha, hihintayin mo na kung yayaman ka. Pero after 6 years, nag-invest din si Juana, same amount of money. Looks what happened. Juana, late nag-invest, nakapag-ipon siya ng 4.8 million. Si Juan, maagang nag-invest, maagang huminto, nakapag-ipon po siya ng 9.6 million. Why? Because time is our greatest asset, not timing. Ang iba timing. Coach, December na, may bonus ako. Nakilang bonus na, wala pa din. Coach, pagsampa ko sa barko, mag-start talaga ako. Nalagas lang lahat ng buhok mo sa kasampa ng barko, wala pa rin. Procrastination ang tawag niyan. Again, time is money. No, habang bata ka pa, tulad ko ngayon, habang bata pa kayo, habang ngayon mo siya nakita, start right away. Don't delay. Time is money. Okay? Sabi din naman dito, where do we squeeze out the money to invest? A lot of people, I love the concept. Dalawang concept pala, marami na akong natutunan, pero wala akong pang-invest. Invest pala to eh. May mga taong ganyan. Kung ganon, may problema ka. Most people want to save but don't know how. Most people know only how to spend. Am I right? Ito yung formula ko before, allotment ko, pag-receive ng allotment, bayarin, ang daming bayarin, pay bills ako. Stapler doon, stapler dito. No? Ang natira, sabi ko sa sarili ko, save ko. Ang tanong, may natira? Wale. Utang meron. Bakit? Ang lifestyle ko nag-i-increase. Totoo yan. Nung wala pa sa barko, sa talipapa lang na malengke. Nung nasa barko na, na-promote na, malaki na income, na-promote din ang lifestyle ko. Saan ako namamalengke? The aircon, sa SM, ang kamates, the aircon, ang mahal. Yun ang nangyayari. Nag-increase kasi ang lifestyle. So we call it poverty formula. Kahit anong income, racket, malaki income, tapos ito yung formula na gagamitin mo, walang mangyari sa buhay financial niyo. Sabi nga ni Lolo Warren, no? Do not save what is left after spending, spend what is left after saving. We need to change this poverty formula into prosperity formula. Dapat ang gawin natin, pay God and yourself first. Do I hear an amen? Amen ba tayo sa formula na yan? Yes, amen na amen. If you receive 100% of your income, don't forget to go on tithes 10%. Depende yan sa belief natin ha. Yung tithes, di ba? Pero nasa Biblia yan. The more you give, the more you receive. Am I right? Yes? Oo naman. 10% is nothing sa blessings na meron ka ngayon. I-share nyo po yan, ibahagi nyo po yan sa mas nangangailangan po. Ganun po yun. And then don't forget to pay yourself 20% of your monthly income. Ilagay sa tamang vehicle of investing para mag-compound. Kasi sa'yo yan para sa'yo yan 10 years, 20 years nagtatrabaho, wala pa rin naipon. Bakit? Hindi mo binayaran sarili mo Sabi ko dati, housewife ako, wala akong trabaho. Wrong mistake. Wrong na, mistake pa. Kahit housewife ako, dapat may bayad ako. Sabi ko sa husband ko, nagbabarko, magkano kasambahay? Magkano yaya? Magkano labandera? Total yan bayad sa akin. Para may pang-invest. At ang natira, 70% expenses, lifestyle. No? Mamaluktot tayo kung anong meron. Ganun dapat.
Yes, no? So through this, makakapag-ipon ka talaga. Bakit? Meron kang tinanim eh. Inuna mo yung Panginoon. Pag inuna mo to, siksik, liglig, umaapaw. Believe me, marami kang pang-invest for your future. Marami kang pang-share blessings to others. So I love this formula. We call it the abundance formula or prosperity formula. Nasa book ni Brother Bo Sanchez yan. So through this, nagbago yung buhay financial namin. Dating baon sa utang, mali pala kasi ang formula. No? Walang ipon, baguhin natin. Kung beginner ka, medyo mahirap siya, no? Umpisa ka muna sa maliit. Pero pag naging habit mo na siya, it's a peace of mind. Kasi alam mo, may ma-harvest ka. Pag may tinanim, may aanihin ka talaga for sure. Okay, are you learning? May natutunan? Okay, thank you sa mga nag-thumbs up. So, with disciplined financial literacy, you can create your millions. Spending is a habit and so is saving. Yes. Ang tanong, kaya bang mag-save 20 pesos per day? Sige nga, patas ang kamay. 20 pesos. 20. Wala, taas agad ang kamay yung iba. O, 20 lang ba halaga mo? Lakihan natin. 20 pang estudyante lang yan. 50 nga pang estudyante. Laki-lakihan natin. Sa atin yan, investment natin yan, di ba? Let's say 100 pesos per day. Kinuha ko yung snack ko sa umaga. O, di ba? May pera ka na, may ipon ka na, sexy ka pa. 100 pesos per day. 3,000 a month at 12% after 20 years, may 2.9 million ka na pala, oh. Wow! Oh, akala nyo, imposibleng maging milyonaryo? Naku, sa IMG, posible po. Kahit kasambahay dito, kahit hardinero, security guard, construction worker, there are investors. Kasi kaya pong mag-save kahit sino. Wala po yan sa income. Nasa willingness to save mo yan. Kahit malaki income mo, pwede pong mag-ipon. Kahit maliit income, pwedeng mag-ipon. Let's say you are 20 years old right now. Or let's say you are 30 years old like me. Next. 30. No? 30 plus 20 years at age 50, meron akong 2.9 million. Kukunin ko na ba ang 2.9 at age 50? No way! Productive pa ako niyan, no? Hayaan ko mag-compound. Saka na, hindi ko pa siya kailangan. After 30 years at age 60 na ako, may 10 million ako? Kukunin ko na ba? It's up to you. So see, long-term investing is the key. Kung may edad ka na, laki-lakihan mo. Kasi maliit na lang ang time na i-compound ang pera mo. Tama? Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan o paraan. Diba? May mga batang anak ko, sabi, Mami, I'm so excited for my retirement. Sabi ko nga, buti ka pa, excited ka. Kasi alam niya, at age 40, multi-millionaire. Boy, at age 10 kasi nag-umpisa na, di ba? So again, time is money. Kung may edad-edad na, okay lang yan, habol tayo, may panahon pa po. Mag-invest lang tayo tuloy-tuloy. Ang tawag po niyan, money cost averaging. May mga taong coach, wala akong pang-invest. Okay. Pero ang hilig-hilig uminom ng soft drinks. Mahilig bumili ng tubig doon, mineral water. Kaya ako, nung nasa Makati kami nag-o-office, I always bring water. Kasi ang mineral water at water sa bahay, parehas lang lasa. Tama. Yung mga tao ayaw magbaon, nahihiya magbitbit, pastilan talaga. Grabe, di ba? Malaking pera yan. O soft drinks, 20 pesos per can. O, hindi pa nag-increase ito. 2 times a day kasi addict sa Coke. In a month, 1.5 na pala na gastos mo. Hindi mo na malayan to, ha? In a year, 18,000 na pala. If you invest that money at 12% after 20 years, you will have 1.5 million. O anong gusto nyo? Diabetes o 1.5? Kailangan pa bang isipin yan? O kape. Sino may uminom ng kape? Taas ang kamay. O di ba? Kinabahan agad. O mahal ang kape sa Starbucks. Ako po, 3-in-1 na lang. Eh bakit 20 ito? Siguro the aircon. Yung stop, 20 pesos per cup, 3 times a day kasi addict sa kape. Hindi daw kumpleto ang araw pag walang kape. 1.8 na pala yan sa isang buwan. Sa isang taon, 21 taon. Ala, kape lang, no? If you invest that money at 12% after 20 years, you will have 1.8 million. Anong gusto nyo? Nervyos o 1.8? Marami actually. Ito yung mga pwede mong i-invest. Cigarettes, beer, lotto ticket. O di ba? Maraming tao tumataya pa rin sa lotto. Wag na po. Diyos ko, crisis ngayon eh. O, sakit ng babae, ang kulot, nagpapariband, ang straight, nagpapakulot. Kaya asawa ko, nagpakalbo, ang gastos-gastos ko daw. Malaking pera po yan, no? So, ibig sabihin lang dito, these small amounts when invested correctly will be millions for your future. Hindi ko sinabing stop po natin, minimize lang po. Sayang kasi pwede pong pang-invest, okay? So, time is more valuable than money. You can get more money but you cannot get more time. Am I right? Sayang ang panahon, no? Alam ko, ang iba sa iyo, sa inyo ngayon, iniisip yung 2 S. Sayang.
Sayang yung perang dumaan sa kamay ko noon. Sana na-invite na ako. Bakit kasi ayaw kong umattend eh. Diba? Dalawang sayang at sana. So, ako, ganun din kasi ako. Sayang at sana. Bakit? Mali kasi yung ginawa ko dati. Ito yung ginawa namin dati. Investments, yes. Kasi nga si Ferris husband, malaki ang kita niya. No? Malakas kumita pa. More on solid assets kami, no? Puro kami lupa. Yun naman talaga ang traditional talaga eh. Walang emergency funds kasi walang nagturo sa amin. Malaki utang, opo. Kasi 2 months pa lang asawa ko, nagtatanong na ako, mahal, meron ka na bang line up? Sabi niya, bakit? Pinapalis mo na ba ako? Oo, ubos na pera eh. So ang solusyon, mangutang. Walang income protection, insurance, naku, negative na negative ako talaga dyan. Walang healthcare, naku, ayaw ko na mga ganyan. Noon, ganyan ako mag-isip. Sabi ko, insurance? Naku, magbabayad ako niyan. Ang mahal-mahal, hindi ko naman nagagamit. Hala, anong gusto mo gamitin? Hindi yan para sa atin, para sa family pala yan. Healthcare, naku, meron naman sa company niya eh. Pero hindi habang buhay na sa company. Tama. Pero through the educations that we have in this company, na correct po siya, naging ganito na. Ang ganda na nangyari. Ang tanong, kayo ba? What is situation right now? Sa left or sa right? So tuturuan ko kayo kung paano mag-build ng solid financial foundation. Alam ko po, yan na po, 4 concepts na po tayo, no, pang-4 na concept. Alam ko po, kaya tayo nandito kasi lahat tayo gusto talagang mag-invest. Totoo naman yan. Kami din 10 years ago, gusto namin mag-invest kasi may mga goals kami sa buhay. Investment, totoo yan. We need to invest to achieve our goals. Ano yung mga goals natin? Retirement fund, college education, kung anak mo maliit pa, dream house, dream car, tama? So dapat naka-diversified yung mga investment na yan. Kasi maraming tao, may investment na ako sa ano eh. Okay na ako doon. Oh, talaga? Okay ka na? Diversify po tayo. Don't put your money in one basket, kumbaga. Kasi iba-iba ang goal mo eh. Hindi naman lahat ng goal mo isang investment lang. Paano pag nawala yun? Wala din pera mo, iyak ka ngayon. Diba? So dapat alamin natin, aralin natin, tapos saka-diversify ang investment. Bakit? Iba-ibang goals. Pag ang goal mo short-term, mag-invest ka sa short-term instrument like banks. Pero pag ang goal mo is long-term, retirement preparation, siya ka mag-i-invest. Siyempre sa mga long-term instrument like stocks, equities, mutual funds. Mamaya, pag-usapan natin yan. Before we invest, kailangan may emergency funds. Why? Marami sa atin, maraming emergency and yet walang funds. Am I right? May lumapit na ba sa inyo, coach? Pahiram ng pera, emergency lang, tuition fee. Emergency ba ang tuition fees? Hindi, di ba? Pinaghahandaan yan. So paano gawin ng emergency funds? Save at least 3 to 6 months of your total income or total expenses. Ilagay mo sa bangko. Why bank? So that easy to withdraw something happen. Pag may emergency, madaling i-withdraw. Pag may emergency, hindi ka mangutang. Bakit? Mas malaki ang interest ng utang kaysa savings mo sa bangko. Totoo yan. Kailangan talaga ng emergency fund. 3 months kung ikaw single, pero kung ikaw pamilyadong tao, 6 months of your monthly income. Dahan-dahan mong buuhin yan hanggang maging 6 months monthly income para may peace of mind ka. Bakit? Kasi pag nawalan ka ng trabaho ngayon, as in ngayon, ang tanong, ilang taon kang masurvive sa pera mong naipon? Kayo po ba? Pag nawalan kayo ng trabaho ngayon, yung breadwinner nyo, ilang taon kayong pwedeng magsusurvive sa pera nyong naipon? 1 year? O baka half day? Nagtok ako sa Davao dati, sabi ng attendees ko, half day. Ano half day? Half day? Half day pala. 10 years siya nagtrabaho. Pag nawalan daw siya ng trabaho, ilang taon kang pwedeng ma-survive sa naipon mong pera? Sabi niya sa akin, half day lang coach. Half day. Okay, so again, create your emergency funds and of course, manage debts. Kasi it really sounds like debt. So we need to eliminate bad debts. Obviously, there are good debts and bad debts. Ano yung good debts? Mag-loan ka to put up a business. Put up ka ng apartment, bili ka ng van, a-carpool mo, you're earning money higher than the interest of your loan. Ang bad debts, mag-loan ka pang festa, pang kasal, pang binyag. Mahirap yan. Huwag nating gawing ganun. Mahirap pag maraming utang, walang peace of mind, liliit ang mundo mo. Naranasan ko yan. Dati takot ako pag nag-ring ang cellphone ko. Takot ako kung may mag-doorbell. Pati anak ko, sinama ko pa sa kalokohan ko. Tao po. Nak, sabihin mo, wala si mami. Ang anak ko coachable, sabi po sa tao, ay sabi po ni mami, wala po daw siya. O diba? Nahuli tuloy ako. So again, manage your debts, okay? Kasi po, mahirap pag marami talagang utang. And of course, income protection or insurance, may tamang formula tayo, annual income times 10, kasi marami sa atin, ang ini-insured lagi yung asset. Like car insurance, ang car naka-insured. Ang tanong, yung driver, yung pasahero naka-insured, hindi. Karamihan hindi.
Ang bahay naka-insured. Ang tanong, ang nakatira naka-insured? Hindi. Karamihan hindi. Tama? So baguhin natin ang mindset na yan. Dapat unahin si health insurance, life insurance, assets, and of course, last na po yung final expense. Yung mga kabaong. Baliktad sa Pinoy mas inuuna yun Okay? And of course, healthcare is the very most important. Mahal magkasakit. The greatest wealth is your health. Kung may short-term healthcare ka, prepare for the long-term healthcare. Okay? So this is how we do, this is how we build our solid financial foundation. So dapat screenshot nyo yan, no? Yan po ang tamang pag-build ng wealth natin. Build from the ground up. Okay? Are you learning? Are you learning so far? Okay, so why we need to invest to achieve our goals? Marami po tayong goals sa buhay at lahat yan kailangan natin i-execute yung mga natutunan natin to achieve that goals. Hindi mo ma-achieve yan kung titigan lang natin. We need to execute what you have learned. Pero maraming tao, kahit anong gustong mangyari, hindi pa rin na-achieve dahil baon na baon sa utang. I-solve muna natin yan. Why should we manage our debts? Because debt can turn into disease, it could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. Getting out of debt may be one of the hardest things to do. It takes a lot of effort and time, but you must persevere. Why? You can never be truly free until you are debt-free. Totoo yan. Mahirap pag maraming utang, wala ka talagang peace of mind. Sabi ng mentor ko, para mawala yung utang mo, simple lang ang tinuro ng mentor sa akin You need to increase cash flow, reduce expense, and increase income. Take note ha, sa may mga utang, yan po ang sinabi ng mentor ko 10 years ago. Increase your cash flow, reduce expense, and increase income. Last na sinabi niya, you need to live below your means. Wow! Hindi ko talaga nakalimutan yan. Yan ang ginawa namin. Nag-increase kami ng income, kahit malaki income ng asawa ko, kailangan may backup plan tayo. Hindi habang buhay, nandyan ka sa company na yan. And then we need to reduce expense. Ang ginawa ko, naglilista na ako. Marunong na ako naglista. Totoo. Pag nag-grocery ka na wala kang listahan, masya-short ka talaga. Pagtingin mo, pagsama mo pa anak mo, pagtingin mo sa cart, puno na. Huwag mong isama yung mga kiddos pag nag-grocery. Kailangan may listahan ka para hindi ka ma-short. And of course, live below your means. Live simply. Yan ang nagustuhan ko sa IMG. Ibig sabihin, huwag mong ipakita sa buong madla na may pera ka. Oy, hindi naman maganda yun. Marami kasi sa atin na yung instant gratification. Pagtingin mo sa kapitbahay, may magandang kurtina. Kinabukasan, meron ka na din. Yan ang Pinoy Naku, sa IMG, iba dito. No? Live simply lang po. Pag nag-increase ang income, stay ka lang kung saan ka nag-umpisa. Ang difference ay invest. Okay? And of course, potential natin, potential scenarios, emergency scenarios. Maraming tao nababaon sa utang kasi aside sa utang, dumadating pa yung mga problema natin like this. Nawalan ng trabaho, dahil bagyo-bagyo, di ba? Grabe yung kalamidad, no? But na, we're so blessed. Di tayo naapektuhan. Yung iba kaya kawawa. Nasiraan ng sasakyan, na magkasakit. Ang hirap niyan, pero kung may emergency fund ka, hindi ka mga problema. Having extra source of funds can give your family peace of mind during stressful time. Pero, merong senaryo na hindi natin napaghandaan ito Lahat talaga affected nito. Alam ko po, maraming tao affected. I'm sure most of you guys, di ba? Financially, physically, emotionally, spiritually, lahat Kaya karamihan ng tao na-stressed Ama, dahil dito sa COVID-19, ilang months na kaya tayo? No? New normal na ang tawag. Maraming tao nababaon sa utang, walang income, kahit na mayayaman, may negosyo, nagsasarado yung malalaking company nila. Totoo yan. Kaya kami were so blessed. 10 years ago, we found this company. Natuto kami. We create our emergency funds. No? We diversify investment. Ang pinakamaganda, may backup plan kami. Kaya dumating yung ganitong crisis, hindi kami nagpanic kasi prepared kami. So I hope yung mga attendees natin tonight, huwag nyo na pong hintayin dumating ang next na crisis. Apply nyo na po yung mga natutunan nyo po para po sa family ninyo yan. So what are the key financial solutions that we need to know and understand? 3 po ang ituro ko sa inyo. Investment, insurance, healthcare, para talaga maging literate tayo. Kasi building a solid financial foundation, we need to have healthcare, insurance, and investment. Let's go first for the investment. Yan. So ito po is just a basic, pahapyaw lang po. If you want to learn more, be part of us, become an IMG member kasi meron tayong mutual fund training every Friday from Ramver Financials. So ito po just only a basic para lang may idea kayo. So investing in stock market, there are 2 ways, direct stocks and indirect
or we call it mutual funds, or we call it money pooled fund. Okay, so magkaiba yung dalawa, no? Ang direct stocks, ikaw po dito is driver. Ikaw nagmamanage, ikaw yung gagawa ng paraan, paano gawin mo yung investment mo dito. Liliko ka pa sa kaliwa, sa kanan, ikaw magde-decide. Sa indirect or mutual fund, pasahero ka dito. Okay? Kung ikaw beginner, anong gusto mo? Pasahero ba muna o driver agad? Okay? So sa direct stocks, may mga requirements po ito. If you want to go direct investing, dapat number one, mayroon tayong constant monitoring. So ibig sabihin, kung magda-direct stocks ka, marami dapat time, no, na ilaan mo sa pag-i-invest mo sa stock market. Kasi you are going to buy and sell magti-trade ka kasi. So dapat mababantayan mo siya kasi kung ikaw may trabaho, may negosyo, hindi mo siya mababantayan, baka pagtingin mo negative na pera mo, mahirap din po. So kailangan more on time talaga. And of course, second one is good source of information. Dapat malakas ang internet mo, ikaw yung nangunguna. Hindi pwedeng sa balita ka lang magdidepend or doon sa data mo. late na yun. Lumipad na sa merkado, ikaw hindi ka pa nakabili at end of the day, baka talo ka. And of course, investment savviness. So dapat meron kang angking galing. Of course, literate, experience. And of course, yung emotion mo dito dapat controlled. No? Kasi the stock market walang guaranteed. Tama? Anytime pwede mag-negative, pwede tumaas. Wala nakakaalam yan. No? So dapat control mo yung emotion mo. Baka sasakit ang dibdib mo, atakihin ka, kawawa ka. So ang iba naman nagpapanik, naging greedy na. At end of the day, baka matalo ka. And of course, bigger amount of money. So through investing direct, dapat talaga ma-appreciate mo siya kung malaki ang perang i-invest mo. Kasi po sa stocks, mahal po yan. Siyempre kung mag-invest ka sa stock direct, ano bang bibilhin mo ng mga stocks? Siyempre yung magaganda, yung mga sikat. Like SM, like Jollibee. Kaso yan sila, mamahal-mahal po ang per share niyan. No? Like SM, 895 pesos per share. Ang minimum board lot pa naman sa stock market is 10 shares. O, di ba? So almost 10,000 na ang initial mo. No? 10 shares lang nabili mo. Tapos pagling mo, nag-negative. Baka iiyak ka ngayon. Pero again, pag literate ka naman at focus ka dito, maganda po yan, no? Sa mga literate. Pero pag beginner, huwag niyo munang subukan, especially hard-earned money, ay hindi po bagay dyan. Dito po is if you have excess money. Ano yung excess money? Pag ang pera mo sobra-sobra na, isugal mo na, i-trade mo na. And dito ka mag-invest, of course, blue chips companies, no, 30 companies po ito listed sa Philippine Stock Exchange. Pakita ko lang po itong konti kasi karamihan kasi ang iba hindi nyo kilala. Ito, kilalang kilala talaga, Jollibee, BDO, BPI, Ayala. Diyan tayo mag-i-invest. Ibig sabihin, whatever they earn, you earn. If you love your future self, you need to invest. Yes, totoo yan. No? So kung magkano kinita nila, kikita ka din. Example, si Jollibee. Yan, sikat na sikat si Jollibee. 1997, si Jollibee, 27 pesos per share. And after how many years? 2014, from 27 pesos, naging 100 pesos na siya per share. 2016, grabe, tumaas oh. More than double, 250 pesos per share. Pero ang pinaka-highest niya yung 2019, naging 307 pesos siya per share. Let's say, may 10,000 shares ka. Example lang, no? 1997. So kung 1997, meron kang 10,000 shares, bonggang-bonggang 10,000 shares, pan value 270,000. No? After how many years? No? 2019? Diba mataas siya? Oh, from 270,000 naging 3,070,000. Hanggang di pala talaga. Take note, long term po yan ha. 1997 to 2019. Ngayon nag-crisis, bumagsak from 307 to 140. So magkano lang ang fund value? 1 million na lang, 1.4 million. No? So sabi dito sabi nila, bidang-bida ang mga shareholders, ikaw na lang ang kulang. Totoo yan, ikaw na lang ang kulang. Kung ikaw nag-umpisa noong 1997, mababa lang ang per share eh. Diba? So panalo ka pa din kahit 2020, panalo ka pa din. No, sobrang laki pa din. Pero kung nag-start ka last year, no, ay mataas ang per share, tapos after a year, nag-negative, nawalan ka ng trabaho, withdraw mo yung pera mo sa stock market, talong-talo ka, negative na negative. Diba? So ibig sabihin, naintindihan niyo po, dapat mag-invest tayo, dapat long term. Okay? So sa indirect naman tayo, mutual fund, pasahero ka lang dito. Kahit natutulog ka, ay mapunta ka pa rin sa paloroonan mo. Kasi bakit? Merong expert na mag-guide sa'yo, merong fund manager to manage your money na mas expert pa sa'yo. Kasi ito,
professionally managed. So ang gagawin mo lang, mag-invest, magdagdag. Hindi mo na iisipin, no, whether up and down ng stock market. No, you don't need to kahit mababa, mataas, dagdag ka lang ng dagdag. Pag negative, lakihan ng invest. Pag mataas ang mataas ang stocks, dagdag pa rin, pero huwag masyadong malaki. Pag negative, lakihan lalo kasi marami kang shares na mabili. Basta tuloy-tuloy lang. Yun po ang mutual funds. So again, full money, 1,000 pesos mo, 1,000 pesos ko, 5,000 pesos niya, 100 million ang isang company, iniipon ang pera natin. Pag na-invest na yan, kung magkano kinita, binabalik yan sa atin equally. Equally po yan. Halimbawa, ang mutual fund company kumita ng 50%. Magkano ang 50% ng 10,000? 5,000. Magkano ang 50% ng 100,000? 50,000. O, di ba? Kung malaki ang nabili mo, marami kang shares nabili, mas malaki din talaga sa'yo. Kaya dagdag din ng dagdag para maraming shares ma-accumulate natin. Very liquid. You can withdraw your money 5 to 7 working days. Diversified by law, pag mutual fund, 10 company tayo naka-invest, blue chips companies. And I believe hindi lahat pabagsak yung 10 blue chips companies na yan. Hindi po. Iba-iba po ang performance niyan. Low minimum requirement kasi as low as 1,000 pwede ka na mag-start. You can add as low as 500 pesos. Yes. Very transparent. Pag IMG member ka, of course, meron tayong ANLI, no, na mutual fund training, and of course, SOA, and we have a quarterly annual shareholder meeting, meron din. So ikaw is updated sa mga investment mo. Strong track records, this is just a PSEI, and of course, SEC tayo, regulated. Tax-free po ang mutual funds. So kung magkanong kinita, lahat yan sa'yo, wala pong kaltas. At ang pinaka-the best, pag IMG member, zero entry fee. Yes, sa labas po, pag nag-direct kayo, may mga entry fee po yan. 10 years ago, nung bago pa kami sa IMG, may entry fee. 3.5 sa PhilEquity, ha? Every time we invest our money, may kaltas sa 3.5%. But now, pag nag-member kayo, no entry fee. So 1,000 pesos mo, lahat yan ibili ng shares. Okay? So, PhilEquity, example ng mutual fund. 1997, actually 1994, piso lang to per share. 1997, naging 1.1095 per share. 20 years after, see, long-term investing, no? Sa piso, from piso to 40 pesos. So if you have 100,000 invested in 1997, kung magkano total gain? 3.6 million. Bakit? Kasi naka-diversify din po kasi siya. Iba kasi ang advantage kasi pag naka-diversify. Bakit? Iba-iba po ang performance niyan. So andyan si Jollibee, si BDO, si Ayala, si SM. So isa ka sa may-ari niyan. Yes. Kaya invest na. Maraming tao. Actually, ito po, yan po yung mga mutual funds na meron tayo. We have direct access. So Vivo Fund, yan na po ang pinakabata. At ang bond fund niya, number 1 po yan ngayon. PhilEquity, I love PhilEquity. Atrum, number 1 din yan. Sun Life Asset Management, investment arm ng Sun Life. We have PhilAm Asset Management Inc., investment ng PhilAm. So, and of course, FAMI First Metro Asset Management, sa FAMI Metro Bank. So, ibig sabihin, ito po yung mga investment company, mutual fund company na meron tayo sa IMG. We have direct access. Maraming tao ayaw mag-invest kasi natatakot, mas gusto nila si SSS. Hindi nila alam si SSS nag-invest din sa mutual funds. Ito po yung proof natin. SSS invested 3 billion sa PhilEquity. At of course, si Atram, naka-receive po yan ng, as one of the fund managers ng SSS din. Nung nag-invest sila ng 1 billion. See? So kung tayo may opportunity to have direct access, eto na yun eh. Aralin natin. And then apply habang may panahon pa, habang may pera ka pa. We're done for the investment. Let's go now for the insurance. Why buy insurance? Because you love someone. Basically, insurance is like this. If you are a breadwinner, you are working hard for your family. Am I right? Pero pag nawala, kinuha ni Lord, what will happen to the family? Kawawa. Ito na yung nakikita natin sa movie, di ba? Actually, hindi lang movies eh. Totoong buhay. Pag nawala yung breadwinner, yung mga anak na sa kapitbahay, pinaano yung iba, no, sa orphanage. So, kawawa, di ba? Pero pag yung breadwinner, mayroong protection, yung money machine, protected. Pag nawala po yan, may barricade kasi. So, nasa comfort zone pa din ang family. Pag ang pamilya nyo, dinala nyo sa IMG, maganda kasi dito eh. Pag ikaw natuto, ang pinaka-first assignment mo, bring your family para marami kayo, lahat kayo matuto. Bakit? Tulad nito, nawala yung breadwinner, naka-receive ng insurance. Anong ginawa? Na-invest ng family. Kaya pwede pa mapunta sa luxury. Okay? So, halimbawa, ganito po yan.
How much money, how much insurance do you need? We have a formula. It's annual income times 10. Okay, so that's the formula. Let's say monthly income nyo po is 40,000 times 12, 480,000 times 10, 4.8 million pala ang kailangan mong kunin na insurance coverage. Bakit? Let's say, kinuha si Juan. Wala namang Juan dito, no? Si Juan, kinuha ni Lord kasi mabait. Nung kinuha si Juan ni Lord, merong insurance na receive ang family, 4.8 million. Dahil ang family ni Juan, IMG member, anong ginawa? Hindi nila ginastos. They invest at 10% bond fund. 10% ng 4.8 million is 480,000 interest. Divided by 12 months, every month by 40,000 ang family ni Juan. Kaya siya income replacement. Ang insurance pala, ang isang tawag po, income replacement. Nawala yung katawang lupa ni Juan, pero yung monthly income niya tuloy-tuloy sa pamilya niya. O di ba? And that's how it works. Let's say may 2 million ka na na house and lot, magkano na lang kunin mong insurance? 2.8 million na lang. Actually, maintindihan niyo yan pag mag-attend kayo ng workshop. Meron tayong workshop sa IMG, libre lang po. Just ask the person who invited you. Libre ang workshops, 1 to 5. Sobrang ganda, sulit. Sa US pa galing. Doon mo maintindihan, anong mga klaseng insurances ba yan? So, ikaw din maging literate ka din. No? Hindi ka na ma-victim sa labas na pagka-commission ng mga agent. Kasi ikaw mas literate ka. Now, I love this concept. No? I love this pa, no? In healthcare na tayo. So there are 3 classifications of healthcare: short-term healthcare, long-term healthcare, and senior care. Sa short-term healthcare muna ako. Ito po yung binibigay ng company sa atin kung tayo merong ganyan. Pero may mga company na hindi free HMO. So anong ginagawa? Nag-a-avail sila. Yes, you can avail naman if you're age 21 to 60. Kaso nga lang, sa short-term healthcare, you pay yearly. Kasi ito po, renewable. So every year kang magbabayad kasi term lang po ito. Magbabayad ka for this year, dapat ngayong December, nagamit mo na. Kasi maraming tao, syempre ito productive years mo to, hindi ka naman sakitin pa dito. Tama. Pero nag-avail ka na ng HMO mo. So every year ka magbabayad. Pag nagkasakit ka, congratulations, may HMO ka. Pero again, hindi lagi naman nagkakasakit eh. Productive ka pa dito eh. Pero pag hindi ka naman nagkasakit, goodbye pera. Next year, renew ka uli, nagbayad ka. Hindi ka nagkasakit, goodbye pera. Next year, bayad ka na naman. Hindi ka nagkasakit, baway pera. Kaya pag December, next month, malapit na, puno ang mga clinics and hospital. Bakit? Kasi kailangan nilang gamitin. Yung iba nga, sana magamit ko na to, sayang ang hinulog ko. Di ba? Huwag naman magdasal na magkasakit. Pero again, that's how it works. You need to pay every year. Pag hindi mo nagamit, goodbye money. Nakapangalan din po yan. Kung sa company, nakapangalan po sa company ang HMO na yan. Pero again, kung ikaw mag-avail, every year ka mag-renew hanggang umanda ka, renew ka na renew hanggang age 60. Ano yung long-term healthcare? Magkaiba po ito. Long-term healthcare, magsisave ka lang ng 7 years. How many years? Tama, 7 years. During your productive years. Eto, every year hanggang 60 years old, kung gusto mong covered ka. Pero sa long-term, 7 taon ka lang mag-sacrifice. Ang kagandahan dito, lifetime use. Kahit 80-90 ng edad mo, kung may fund pa yung healthcare mo, ay ang saya-saya. And it even grows. Kahit hindi mo nagagamit kasi productive ka pa naman, hindi ka pa sakitin, hindi ka mag-worry kasi ang pera mo hindi mawawala. Bakit? Nagko-compound po siya kasi naka-invest siya sa mutual funds. That's how long-term healthcare. Something that you have to get before 60. Kasi si long-term healthcare, hanggang 60 years old lang po ito, 10 to 60 years old. 60 kasi last trip na to eh. Pag 61, bad trip na. Kasi wala nang long-term retire. Ano na po to? Senior care. May kamahalan na nga lang. Parang short-term HMO din to. Renewable. Reimbursement pa. So medyo pahirapan. So again, habang wala pa tayo dyan sa edad na yan, prepare tayo habang may panahon pa. Bakit? Iba po si long-term healthcare. Bakit? Through long-term healthcare, na-build na yung solid financial foundation mo. Bakit po? Kasi ito may healthcare. To provide your healthcare when you retire or when you stop working, may insurance po siya if you die too soon, emergency funds pag nag-matured ang plan mo, and of course, investment to generate continuing income for you when you retire. So it's a 3-in-1 plus 1 vehicle of investing. Yes, totoo yan. So it's a total peace of mind. So ayan po, if you want to know more about this, just ask the person who invited you. Sharon Cuneta po, ang ambassadress ng Kaiser Ultimate. Okay, so why we need long-term health care? Because medical cost doubles every 5 to 7 years. Totoo yan.
A lot of sick people die not because there's a medicine, but because of no money. Pag may magkasakit sa family, anong unang hinihingi? HMO, kasi dyan titita ang hospital eh. Pag walang HMO, down payment. Pag walang pang down payment, next please. Di ba? Kawawa ka ngayon. Punta ka sa government hospital. And of course, majority of Filipinos don't save money for future healthcare needs. Totoo ito. Iba yung mga priority ng Pinoy eh. Anong pinapriority ng Pinoy? Dream house, dream car, magta-travel muna kami habang pwede pa. Tama. Pero nung nagkasakit, nabenta yung bahay at lupa, nakastop yung anak sa pag-aaral. Totoo yan. Majority of personal bankruptcy is due to the medical crisis. Kahit mayaman na pamilya yan, pag may nagkasakit like cancer, pwedeng mag-back to zero. Even celebrities nga, di ba? Ang yaman-yaman ng mga artista. No? Si Paquito Diaz, 40 years sa show business. Nung kinuha ni Lord, saan muna dumaan? Sa wish ko lang. Di ba? So wag naman nating hayaan na ganyan na mangyari sa atin. Which situation would you choose? Kayo pa pagtandaan nyo, saan nyo gustong humiga? Room A, room B? Room A, di ba? Ito yung pinaka-expensive rule. Expensive compare sa 5-star hotel. Sobrang mahal nito. May wifi dito. So half day pa lang, pwede na mawala sakit mo. Ang sarap dito magstay. Kung dito may wifi, dito may bluetooth. Na bluetooth ang sakit. Isang higaan, tatlo nakahiga. Isa lang sakit mo, naging tatlo paglabas. Again, get yourself a long-term healthcare while you are still young and healthy. Tama? Prepare tayo. So 3 ways of growing money. Yan, may mga tao, coach, gusto ko magkaroon ng milyon. Paano? Eto, makinig kayo ha. Ito yung mga taong wala dito ngayon. Wala dito? Yung mga, kaya congratulations, nandito kayo ngayon eh. Yung mga taong ang alam lang is savings account. If you want to have a 1 million, mag-invest ka 5,000 every month or 60,000 every year for 20 years para may 1 million ka. Lahat ba ng tao kaya mag-invest ng 5,000? I don't think so. Ang 20 years ba? Matagal, mabilis. Eh, ang tagal niyan. Baka 5 taon, tsugi ka na sa company mo. Tama. Ito ang problema pag tayo illiterate. Kawawa ka talaga. Pero ngayon, nandito kayo ngayon, congratulations, bumaba na. Naging 2,000 na lang. 2,000 every month in 15 years. Uy, may 1 million ka din. Lahat ba pwede mag-invest ng 2,000? Yes. 15 years, maiksi, matagal. Depende sa'yo. No? Nasa'yo yan. Pero again, take note, mutual funds po ito. Plain investment. Pag nag-negative yan, negative din ang pera mo. Tama ba ako? Klaro tayo ha. Stock market, stock market mutual fund to eh. So pag mutual funds, pag nasa stock market, sa stock ka, sa equity fund, pwede mag-negative kasi dyan. So again, pag may nagkasakit, walang HMO. Pag namatay, ang makuha ng pamilya mo, yung perang hinulog mo at konting interest. Kung kinuha ka agad. Pero pag dito ka naman, okay? Pag dito ka naman, ito yung long-term healthcare. 5,882 every month in 7 years. Ito yung sacrifice now, enjoy later. Actually po, meron po ditong 88 pesos per day. Ito lang nilagay natin na 5,882 para 1 million. Kasi pag age 10 to 40, 2,647 po ang pinakamaliit. Let's say 5,882 lang. 5,882, 7 years ka mag-save. And then after that, 13 years, waiting ka na to. Ang kagandahan dito, okay, ang kagandahan dito, ito yung HMO na kahit matanda ka na, gamit na gamit mo. Ito yung HMO na gamit mo kahit hindi ka na naguhulog. Bakit? 7 taon ka lang nag-sacrifice. So anong gusto nyo? 7 years to save, 15 years to save, 20 years to save. You decide. Parehas yan 1 million. Now, here's how IMG can help you. Okay. There are 3 E's: education, execution, and of course, entrepreneurship. Education, ito po, orientation lang po ngayon. If you want education, we have workshops for you to learn more. Execution, we have an avenue to execute what you have learned. And bonus pa itong business opportunity. Okay, so the complete financial plan, 3 major financial needs, lahat tayo gusto magkaroon nito. Healthcare is important. Paano kung magkasakit ka? Paano kung di sapat ang ipon mo? What if your family cannot take care of us? Insurance is also very important. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano kung may dependents ka? Who will take care of your family? And of course, investment. Paano kung mawalan ka ng trabaho ngayon? Trabaho tulad ngayon. Kanino ka aasa pagtanda mo? Wag naman sa anak mo. Maging pabigat ka ba sa pamilya mo? So again, sa buhay, maraming choices. If you can fund your choice, if you cannot fund your choice, you have no choice. Okay. So build your solid financial foundation. You can build this faster if you have to increase your cash flow. That's what we did 10 years ago.
And of course, execution is very important. Knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. So if you join IMG, you have your own portal like this kasi tayo is online. Yeah, it's true. Pag nag-member kayo, may sarili kayong portal. May pangalan mo, yung code mo, kasi may lifetime code ka dito. And of course, sa kakatitig ko sa portal ko, ako na yung lumabas. Possible pala maging millionairing earner ang isang housewife na undergrad. Pwede po. Nasa atin kasi ang key eh. May system kasi sa ang company. Depende na lang sa'yo, no? Kung anong gagawin mo. And hindi lang yan. Aside sa portal, you have your own dashboard. Hindi lang to na-update, no? We have your own dashboard. Kompleto na po ngayon ang dashboard natin. Pag nag-member kasi kayo, you have your automatic mutual fund. Soldivo. So sa membership nyo, may 1,000 pesos na po yan para sa Soldivo ninyo. So automatic na po, no? So magdagdag ka na lang. As low as 500 pwede. Fidelity Life, magbayad ka lang ng 500 pesos one time for another 50,000. Yes. No, parang St. Peter din po ito. Pag namatay kasi, karamihan ng problema, paano panlibing nito? So ito na yon. Ito si services, ito naman si fund. Manila Bankers, pag nag-member ka, automatic, meron kang 100,000 for your personal accident insurance. And of course, free eye exam po tayo, unlimited. Twice a year, libre ang frame, babayaran mo lang is the lens. May discount pa yung lens. Ito pinaka-the best. Only check-up tayo pag IMG member tayo sa mga Kaiser Medical Clinics. Ito pa, Dominate Tool. Kaya kami nag-CEO kasi meron kang sariling Dominate Tool sa loob ng portal mo. And of course, your long-term healthcare to have total peace of mind. So see, namomonitor mo yung investment mo, di ba? Pag nag-member ka, you have your own dashboard. Ito pa, sa IMG, direct access ka sa mga big-time companies na yan. Yes, parang SM, we've got it all for you. Tayo po, we have everything we need. From healthcare industry to life insurance industry, investment, real estate, ang dami po dito. No? So again, to tell you, baka mag-isip ang iba, recruit, networking ito, we are not like that. We are not earning by recruiting people, to tell you po, frankly. If you joined IMG, pag nag-member kayo, kahit piso po, walang mapunta sa taong nag-invite sa inyo. Coach, bakit may business? Simple lang po. Nag-member ka, tinanggal lahat ng mga agent dito, may direct access ka, kaya ikaw kumita ngayon. Maganda ba yan? Meron kang kita, services, discounts, commissions. Sa'yo na mapunta kasi wala ng mga agent dito. Tinanggal na kasi, direct access ka na. That's how it works. Okay? So now, from 2015, 10 benefits pa lang po. After 5 years, from 10 benefits to 48 benefits and counting. Grabe talaga to si IMG. Parami yung benefits. Anong ma-enjoy natin? Hindi ko to explain lahat ha. Pahapyaw lang po. Kasi if you want to learn more about this, just ask the person who invited you for the link. Kasi may link tayo for the benefits para din makaitat mo at ma-explain ng maayos. Mahaba kasi to, marami to. So of course, first product, we walk the talk, we have financial education. Ito yung workshop. Nasa portal na po yan. Pag nag-member kayo, unlimited. Yan, financial check-up sa mga taong may sakit sa bulsa. Mas marami sakit sa bulsa kasi sakit sa katawan. Marami po. Yes, ito yung sinabi ko, 100,000 automatic. Meron tayong personal accident insurance. If you do the mission, kami, CEO, 300,000 po kami. Associate Financial Planner, wow! Yung may karugtungang pangalan mo dito, di ba? You become Associate Financial Planner. Possible po ito. Pag nag-attend ka ng workshop, pasado ka na po. Magkano? Sobrang mura lang kasi tayo discounted. Fidelity Life, ito po sinabi ko, 500 pesos lang po. One time. Nasabi ko na po ito na only check-up. May mga discounts tayo sa mga medical services, sa mga members, of course. And of course, sa mga discounted tayo sa mga tawag to, immediate families, na laboratories, discounted po tayo dyan. Pag IMG member tayo, automatic po, mayroon tayo 1,000 pesos na ka-invest sa Soldivo. Ang gagawin mo na lang po, magdagdag na lang na magdagdag. And of course, ito pa, no? So we have long-term, senior care, and short-term. We have direct access. Now, you can't avail long-term healthcare Kaiser outside, only in IMG. Ang dami po. Insurances, so sobrang dami. Mutual funds, top performer mutual funds, tayo lang po ang zero entry fee. Yan, direct stocks, we have My Trade. Ang initial to is 10,000 lang po. No? Pero again, aralin niyo po muna yan. We have discounts sa Palawan Express Padala. Ang dami talaga. O yun, non-life insurances. Ito maganda kung mayroon kang car. No? If you want to renew your car insurances, di ba? Every year tayo nag-renew. Tayo po online. Automatic.
less hassle. Pag nagsabit ka ngayon, maya-maya, andyan na yung quotation. Mabilis ang bayad, transact agad, andyan agad ang policy. Ganun na po ngayon ha, online. Not like before, napahirapan ang contact ito. Ngayon, mabilis na po. Ayan, meron po tayong real estate, SMDC Ayala Land, DMCI. So if you want to buy condo, sa'yo ang commission. Or if your friend wants to buy, mag-refer ka lang, sa'yo commission. Anong gagawin mo? I-invest. We have also Haven of Infinity. Di ba kompleto tayo? Meron tayong huling hantungan. Investment din po ito ha, memorial lots. Bili ka ngayon, after 5 years, mahal na yan. Di ba? Kung ayaw mong ibenta, ngayon pa lang higaan mo na, practice lang. Joke. We have discounts sa mga special courses. Everest, no? Immediate family can avail on this, no? So isang tawag lang, andyan yung services. Eto, if you want to own your own corporation, we have IMAX. Online din po ito. Dati, pahirapan ito. Kailangan mag-set pa ng appointment sa lawyer dun sa King's Court. Ngayon, online na po. Eto, mas maganda. You want to buy brand new car, any model, we have discount. Less hassle na po kasi online na rin. Kahapon, nag-PM yung Besia po sa Davao, si Carl, si Fairer, bumili siya sa sasakyan. Ang bilis, nag-deposit agad siya kasi mura daw talaga. So, maganda po to online lang, no? So, yan. So, you should be proud. What else? Ito, pinaka-the best rewards. Nakatulong ka na, tinulungan mo pamilya mo, meron ka pang rewards na ma-receive from this company. So ito po is an opportunity of a lifetime, no? Own a business, have a backup plan. Become a financial educator like me, own your time, walang boss, walang quota, walang time cards. Wow, ang sarap ng buhay. Online system like now, online. Help families, so dito walang binenta, wala kang produkto. Ang gagawin mo lang, educate people. Help families to educate. It's up to them if they execute or not, hindi mo na problema yon. Ang maganda, nag-share ka ng mission, nag-educate tayo. No, if they think this is good for them, then they execute. Nasa kanila na pong decision. Achieve the income you want, depende yan sa'yo, and become debt-free like us. Dahil in-apply ang concept, nag-earn ng malaki, by helping people, may total peace of mind. So yan, travel the world. Sino gusto mag-travel? Soon, no? Sana makapag-travel na ulit. And ito po, world-class recognition. So if you do the mission, this company give you such rewards like pins, yan, mga watches, no, made by Rolex. We have rings and of course, car. Last June po, 4 po ang naka-receive ng brand new car. As in, brand new car, as in, full tank, sasakay ka na lang. Ito yung gusto ko, free HMO po tayo pag ginawa nyo ang mission. No? So kami, CEO po kami, 150,000 per illness. So kami ni husband. May peace of mind ka talaga. So yung long-term healthcare mo, hindi mo magagalaw kasi libre po dito. At kahapon lang po ito, dagdag, no? Kasi nga 48 benefit na po tayo. So we have powerful members portal, yes. Meron na po tayo ditong dagdag. May mga dagdag po tayo dito na mga benefits sa dashboard natin. And syempre po, Dominate Tool, digital marketing platform, meron mga additional naman uli, no? Mga features na dagdagan ang Dominate natin. So mamaya, kung may time tayo mga members, no? Explore tayo. Newsletters and emails. Ayan. So dito tayo mahihirapan. Meron na rin tayo nito. At saka ito, pinaka-the best. We have our, yan o, Anura Cash. No? So if you do the business like me, ginawa namin to for 10 years. Pero sobrang blessed. Kasi naka-blessing kami sa ibang pamilya. Natulungan namin sila. And by return, ang ganda ng blessings na ginawa ng company. Kaya nga naparetired ko si husband, no, in a short period of time. Ang kagandahan dito, yung income mo, nandito din sa portal mo, sa dashboard mo. So, hindi ka na mahirapan. Sana yung income ko, dito po makikita, monitor mo po, no, naka-online dito. So, ayan, pwede mo siyang transfer fund, magbayad ka ng bills, o gusto ko magdagdag sa mutual fund, transfer ka na lang. So, ito is less hassle talaga. Very good talaga yan. Exclusive money platform sa mga member natin abroad, kasi nga ang membership is hindi lang naman Philippines. Lahat po ng lugar, may iba-iba po yung membership, iba-iba din po ang bayad, of course, kasi iba-iba yung currency. So kaibahan lang po kasi sa Philippines natin is, sila is may Visa card. Dati kasi ito, Visa card. So tayo, dahil meron tayong platform, yung Visa card natin, nila, no? Doon na yung Euro card, no, ita-transfer sa Visa. So online na rin to, transfer funds. And of course 41 for the international code ulit, no? So may mga events sila na separate sa mga Philippine code. No, so siguro pinapaboost talaga ng IMG yung mga international codes natin kasi dahil online tayo, madaling ma-reach out ang mga nasa abroad.
So kasi ang abroad sa totoo lang, kailangan nila mga benefit talaga tulad nito, no? So, dagdagan ng benefit ng IMG. Like nito, exclusive runs and contests, sa abroad lang po ito. No? Kasi iba-iba kasi may US, Europe, no, Middle East, so iba-iba po ang rate niyan. So, ito po yung mga benefit pag international coded tayo. So, ito maganda. Aside dun sa 100,000 na Manila Bankers, pag international code po ang gamitin natin, ito po yung additional benefit. Aside dun sa 100,000, kung mag-fidelity ka, aside sa 50,000, meron tayong accidental death benefit, 500,000. Burial benefit, another 100,000. O, di ba ang dami? Accidental medical reimbursement benefit, 100,000. O, meron pang acts of terrorism, meron pang unprovoked murder and assault. Grabe, and meron pang accidental dismemberment or disablement. Pag naputulan ng kamay, ganito, ganyan. So, yun po yun. So, again, pag international code ka, sulit din. Di ba? Medyo may kamahalan nga lang compare sa Philippine code. Pero again, yan ang advantage pag international code tayo. So in IMG, ayan po, pag IMG tayo, good, congratulations. Direct access tayo, access to financial companies. Enjoy discounts from the financial products you buy. Become your own money manager. Don't let anybody to manage your money. Be your own money manager. Aralin nyo po. Kasi pag hindi ka member, dadaan ka sa middleman, dadaan ka sa ahente, sa bangko, lahat po, dadaanan mo yan. Kung gusto mong yumaman, gusto mong maging successful sa buhay, dadaan ka sa financial industry. Sa IMG, direct access ka na sa financial industry. Magkano ang membership? Lifetime, one time, 5,500 lang po. Tama po ang narinig nyo? 5,500 Philippine code. Ang 1,000 po nito, automatic naka-invest na po sa mutual funds o Divo. Yan, sa daming benefit, 5,500 lang, one-time, lifetime. Dahil ito is membership benefit platform, wala pong membership na walang renewal. So may renewal po tayo, 1,500 every year. Actually, pag old member tayo, every December. Coach, November na ngayon, magkano renewal? 300 na lang. Naku, huwag kayo maghinayang sa 300 na renewal. Kasi ang ganda mag-invest ngayon. Yung, di ba, mayroon tayo automatic mutual fund dito? Tumaas na kaya ngayon. Nung nag-start ako, 0.5. Ngayon, 0.7 something. Ay, laki ng tinaas. Sulit. Kaya huwag niyong hintayin mag-December. Tataas na po yan. Umpisa kayo ngayon habang mababa-baba pa. Okay. So, The Secret to Saving and Building Your Future. This is a book, bestseller. 10,000 copies sold in 3 days. 40,000 copies sold in 1 month. Ang forward po ng book na yan, of course, our very own Brother Bo Sanchez. Ambassadors po, Ms. Corina Sanchez. Every Saturday, tune in po tayo, DZMM, Kape at Salita, Kwarta Kusina segment. Nandyan po yung big 3 ng company. Yes, ito po yung president natin. So see, very transparent, no? Ito yung company na transparency is there. Sir Bert Borja, Sir Noel Arandilla. So every Saturday, nasa Kape at Salita yan sila para mag-serve, para magturo talaga sa mga mamamayang Pilipino. Kasi ang mga tao, pag tinuruan mo, umpisa agad scam. Wala pong scam na nandito, matagal na po sila sa DZMM. And pag nag-member kayo, every Monday to Friday, nasa leaders call po yan sila. So we are in the right time, we are in the right company, and are you a right people to do this? Ikaw ba yung tamang tao para gawin ito? Tama, dapat lang, no? Kasi according to President Rodrigo Duterte, mandatory na po talaga ang financial education. No? Sabi nga ng Kagawaran ng Edukasyon, sino ba ito? Secretary Briones, hindi lang dapat sa estudyante i-spread ang financial education, dapat sa mga teachers mag-umpisa. Totoo yan kasi sila yung nagtuturo sa mga students. Kaya before pandemic, kahit saan po kami nagpupunta, lahat yan ng mga schools from north to south, no? Kahit saan, ang pinakamalaking venue ko po itong SMS Bacolod. So yan po yung mission natin to help to educate teachers. Kasi mga teachers, hero yan, di ba? Para sa mga anak natin. So we need to share our mission to them. Talagang maano man lang yung loan na yan to investor mindset. Okay? And hindi lang yan, pati yung mga men in uniform, akala nyo marami kayong na-scam sa mga ganyan. Kaya pumunta ako sa Krame. Yes, lahat ng department, nag-talk na po ako sa Krame. At isa sa department na nagustuhan ko yung CPSM department, isang talk ko po, lahat ito sila, nag-member right away. Yes, sabi nga ni Colonel Noel Barazeros, Coach Christy. Coach ang tawag sa akin, di ba? So, sobrang ganda daw yung mga natutunan nila. So, see, kahit colonels, no, kahit general, no, natutunan nila ito. So, we are advantage in IMG kasi marami tayong alam na hindi din nila alam. So, masarap i-share ang mission. Po, Camp Hernandez Iloilo, kahit sa Port Bonifacio. So, we have here mga
mga man in uniform, coaches, yan, si Warren, Coach Marisa, Coach Ading, sila yung nagtotok talaga sa mga men in uniform para ma-educate din sila. Hindi lang dyan, mga si Ferres, kahit sa office ng Vice President, nagtok na rin kami. Sa Bumbero, pupunta kami ng Lowag, more than 300 attendees. See? La Trinidad, Davao, so from north to south. Kaladkarin kasi ako. Basta may mission. Actually, dati business ang tingin ko dito. Pero pag naging passion mo na siya, mission na po ang tingin ko. Ano yung mission? Kahit hindi ako, kahit wala akong kita, basta ginagawa ko lang siya, nakatulong ako, okay na ako dyan. So iba na tingin ko sa IMG. Hindi lang yan. Dito po yung World Center, our main office sa Makati. Every Saturday po, before pandemic, ganyan po kadami ang gustong matuto. Ako po kasi ang speaker doon every second Saturday of the month. Ganito kadami ang umaatan, nakatayo na po yan sa likod. Ang iba dyan, taga Bicol pa, taga Quezon pa, nagbiyahe lang talaga just to attend. Kaya kayo po, congratulations. You're very lucky. Nasa bahay lang kayo. Nakaupo lang, the aircon ba o electric fan? O diba, with your family dapat sana, no? So yan, through enough, na-invite kami sa isang radio station. Dream big dreams. Possible po, kung may tiwala tayo sa sarili, tiwala sa company, at of course, tiwala kay Lord that you can do it. So yan, it's time for you to take action. You will always have an excuse not to save or invest, no matter what your excuse. One thing is for sure, you will get older next year. Am I right? Happy birthday to you. Tataas na edad mo, no? We're not getting any younger. Your child will grow and enter college. You will eventually retire and stop making active income. Prepare for the 2 if of life. What if die too soon? What if live too long? Solutions, long-term healthcare, insurance, investments. Take action. Be financially educated and of course, act on your financial needs and make the right choices. So how IMG help us? We started our solid financial foundation. We started what we have learned in IMG. Kumuha kami ng healthcare, nagkumuha kami ng income protection, of course, diversify investments. Nakabayad kami sa mga utang na yan. We created our emergency funds. Why? Because we already increased our cash flow. We joined IMG. Yan ang pinakaunang ginawa namin. Nag-member kami sa IMG. Madali po ang membership po, online lang po. Okay, so patapos na po tayo. The more we share into the mission, the more we'll get our rewards by helping people. In about 10 years of doing this mission, praise God, yung utang talaga nawala. Aside sa buhok ng asawa ko, nawala. We earn 6-figure minimum. Yeah, minimum po. Kasi pag CEO, higher na po talaga, which is so blessed and we're forever grateful talaga sa taong nag-invite sa amin. I was able to retire my husband and finally, IMG business became our turning point. As what I've said, plain housewife. Ang tinatravel ng plain housewife, kusina, banyo, kwarto. Tama. Paglabas, simbahan, palengke, school. That was me before. Diyan lang umiikot ang mundo ko, pati na IMG, dream come true. No, hindi ko po ma-imagine na, wow, pangarap ko to pero pwede pala. No, so we went to Hong Kong, yan, Macau, Hong Kong, no, Thailand, Malaysia, Singapore, Taipei. It's more in Asia kasi sa convention ng company. Pero nandun ka 4 na araw. Isang araw lang convention. Yun ang gagawin mo sa 3 araw. Mamasyal na, di ba? Ito yung maganda kasi libre to, all expense paid. Dubai and Abu Dhabi for 7 days. Ang sarap pala pag libre. At ang sarap pala pag kasama mo ang spouse mo. Pangarap ko yan noon. Kasi yung asawa ko si Ferrer hanggang ref magnet lang ako. Hanggang amoy na lang ako. Ito pala amoy ng Spain. Pagbago siyang dating. Nakakaingit naman tong ganito. Sana. Ganun na lang. Wala akong magawa. Nasa bahay lang ako. Pati na IMG, God is good. Talagang na-transform ako dito. At yung travel din, parang bonus siya, pero sobrang amazing. Of course, our dream na mag-cruise. Kasi husband ko nagtatrabaho sa cruise ship. Cruise ship po, familiar? Hindi po Santa Cruz, Vito Cruz. So cruise ship, no, bar waiter kasi siya. Dati siya nagsiserve sa passenger. But in IMG, we became a passenger. We experienced. No? So sobrang sarap ang feeling. So for me, it's a really dream come true. So again, in IMG, we all can live our passion and dreams. We travel, we earn passive income. We help a lot of people. That's why we want you to do the same. Ang tanong, gusto nyo ba? Can I see your yes? Can I see your thumbs up? Can I see your raised hands? If it says yes, do you want to increase your cash flow? Do you want to get out of debts? Do you want to earn passive income? Or do you want to live your dreams? Yeah. Do you want to join IMG? Yeah. Yes. This is it. Pray ka ng pray, Lord. Bigyan mo na ako, Lord. Lord, please give me the breakthrough. Dapat ganito, ganyan, ganyan. Lahat ng hiniling mo, pero ito nang lumapit sa'yo. You need to embrace. Sabi ko nga, thankful ako. Kasi kung hindi ko siya in-embrace, no, kami ni husband 10 years ago,
Wala kami ngayon dito. Hindi ko alam kung saan kami pupulutin ngayon. Yes. So last slide ko po, no? Life cycle natin. Lahat tayo pinanganak sa mundo, date of birth. From age 10 to 20, lahat naman tayo nag-aaral. From age 21 to 60, ito na po yung productive years. Ito na yung empleyado ka, self-employed ka, negosyante ka, OFW ka. Tama? Age 60, dalawa lang pwedeng patutunguhan. It's either you fire your boss or your boss will fire you. Kung 40 ka na, may ipon ka, you can fire your boss. Pero kung 65 ka na, wala ka pa rin ipon, baka your boss will fire you. 61 to 80, retired ka na niyan. 80, BTL. Ano yung BTL? Back to the Lord. Pag 80 plus kasi, bonus na lang yan. So, simple lang po ang life cycle dito, no? Sa life cycle natin, saan ito pinakamahabang time frame? Of course, itong productive years. So, ang tanong, ilang remaining years meron ka ngayon? Is it 10 years from now? 20 years from now? O baka 5 years from now na lang? Anong gagawin mo sa remaining years para mapasama ka sa 2% achieve financial freedom? Take note, 98% financially broke. Again, sinabi ko to kanina, if you cannot fund your choice, you have no choice. Do something about this. Right? Apply. Don't delay. Why? The best way to get something done is to begin, because for me, financial independence is not a dream. It's a decision. You need to decide, not the person who invited you, not your spouse, ikaw mismo. Future mo pinag-uusapan dito eh. Aasa ka ba sa anak mo? Ikaw mismo. Isipin niyo po, 10 years ago, 5 years ago, kung ano yung ginawa niyo, ito na po yung result. Are you contented? If not, do something different to have different result. Do something different. Start to save and invest for your future self. No? So dapat din ang gawin natin. Okay, so for those who want to do the financial checkup, just talk to the person who invited you. And of course, thank you so much. I'm your coach for tonight. CEO Christy Cañete po. Ito lang po masasabi ko. Find something you believe in and put your life to fight for it. Okay, so thank you very much. To God be the glory. See you at the top. Thank you.